Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is R2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ka-BBM, humingi na ng tulong ang DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI para sa mga karagdagang video at litrato na mga pinaghihinalaang testigo at mga sospek sa pamamaslang kay Governor Ruel Digamo at iba pang sibilyan. Ito ay matapos umabot na sa 10 sospek ang nag-recant o nagsiatrasan para ituro itong na si Congressman Arnie Tevez Jr. bilang pangunahing mastermind sa Digamo Slay case. Ngayon ko na napansin guys, pwede pala yung gano'n yung tumistigo tapos biglang umatras. Pwede pala yung mga ganong klaseng sitwasyon. Yung mga tumistigo na, tapos umatras pa, di ba? Matatandaan na sinabi ng legal team ni Tevez sa pangunguna ni Atty. Topacio na wala ng direktang ebidensya ang DOJ para ituro at sampahan ng kaso ang kanyang kliyente na si Congressman Arnie Tevez Jr. Dahil dito hati ang reaksyon ng ating mga kababayan. May mga nagsasabi na posible daw nagkabayaran mula sa kampo ng mga Tevez kung bakit nagsiatrasan na ang mga testigo. May mga nagsasabi din naman na kasalanan lahat ito ng DOJ sa pangunguna ni Secretary Boying Rimulya dahil sa mga kapalpakan nito, partikular ang mga padalos-dalos na pahayag at papugi sa media kung saan ay mas nangunguna pa itong manghusga sa mga di umano ay akusado kahit wala. Yun lang din, sa tagal na kong nireact to guys, so to lang, yun din ang napansin ko talaga. Yun lang laging sinasabi na yun daw yung mali. Baga hinatulan niya daw agad, diba? Although dapat hindi raw muna. Baga kailangan duman daw sana muna sa korte para maging patas yung laban. Wala pa na mga final na investigasyon at ang madalas niyang sinasabi na 99% case closed na ang kaso. Mga ka-BBM, kung ikaw ang tatanungin, sino sa dalawang kampo ang mas papanigan at mas papaniwalaan nyo? Kampo ni Tevez o kampo ni Rimulya? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ibinunyag ng Department of Justice na muling nagsumite ang National Bureau of Investigation ng karagdagang ebidensya at mas malinaw na kopya ng mga larawan at video ng mga sospek mula sa crime scene. Ito ay magsisilbing suporta sa mga naunang testimonya ng 10 sospek na sangkot sa pagkabatay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano, na sa naturang larawan at mga video ay makikita ang mga respondent na naroon mismo sa lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na pamamaril na ikinamatay nga ni Digamo, 9 na iba pa at ikinasugat ng halos 100 ng individual. Naniniwala si Attorney Clavano na mahihirapan ang mga sospek na depensahan ang kanilang sarili kung mayroong larawan at video footage na nagpapakita na naroon sila sa pinangyarihan ng krimen. There were additional evidence, including pictures and videos, which will further identify the respondents in the scene of the crime. These will automatically support yung original statement nila na sila yung nandun mismo sa scene of the crime. These are expected from the NBI dahil alam naman ho natin na in-identify na ho natin yan matagal na. And these recantations are just statements being taken back, but to put them up against actual object evidence such as pictures and videos will be hard for them to defend.
Kung maalala, umabot na sa 10 akusado ang naghain ng kanilang affidavit of recantation at pinagtibay na nila ito. Sa naturang affidavit ay tinatanggi na nilang may kinalaman si Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. sa pagkamatay ni Digamo. Sinabi rin ng mga ito na pinilit lamang sila ng mga otoridad na ituro si Teves at ang co-accused ni si Marvin Miranda sa takot na makapagdiskitahan ng mga kinaukulan ang kanilang pamilya. Tanging si Marvin Miranda na lamang ang hindi pa naghahain ng affidavit of recantation. Lahat ng mga akusado ay nahaharap sa kasong pagpatay dahil sa pagkakasangkot nito sa pagkamatay ni Digamo noong March 4 ng kasalukuyang taon habang namimigay ito ng tulong sa kanyang mga kababayan sa loob mismo ng kanilang compound. Mukhang desperado na ata ang Department of Justice, ano ho, dahil inaakusahan ang kampo ng ni Kong Teves na dinidelay. Pero nakalimutan natin nila na magfo-4 months na. Magfo-4 months na, sino kaya ang totoong nagde-delay dito? Kasi kung 99% case closed, sinabi na noon pa, dapat by this time, meron ng probable cause, by this time, meron ng nasa-serve na warrant of arrest. Tama. Pakinggan nga natin ito. Mukhang nawawala kasi yung boss niya eh. Oh, ngayon ikaw ang pinadala. Pakinggan natin. Ted, on July 3, 2023, one of the complainants, Vicmar Reyoso, submitted and affirmed his corrected affidavit. Okay. Only the notarized affidavits of recantation of his tourist in Labrador appears to be originally signed. Bakit niyo tinanggap? Kung hindi siya notarized at photocopy siya, ang tanong, bakit niyo tinanggap? Aber? Tanungin namin yan sa inyo, bakit niyo tinanggap? Meaning to say they were originally submitted in photocopy form. Photocopy pala, pero tinanggap nyo. However, the notarized affidavits of recantation of Gonyon and Rodriguez were not originally signed by them. Hindi originally signed by them. Ang tanong, bakit nyo tinanggap? Nagpapatawa ba kayo? Hindi originally signed by them. Verify ba ninyo kung yan ay pirma nila o hindi? Di ba trabaho nyo yun? Alangang tanggap lang kayo ng tanggap. I mean, yung mga prosecutors ninyo, kasi under nyo yun eh. Di ba? Trabaho nyo, i-verify kung tama ba o hindi. Pero the mere fact na nandyan sa opisina ninyo, tinanggap nyo. Bakit nyo tinanggap? The lawyers for the complainant witnesses do not seem to take the case seriously. Ngayon sila pa ang hindi nagtitake seriously. Kung talaga kayo, kung tinitake nyo ito ng seriously, doon pa lang sa unang araw ng insidente, yung mga taong nandun, pinaghahawak na ninyo as witness, lahat ng mga possibilities, lahat ng mga paraan ng investigations, finalo ninyo yung mga sundalo na military detachment na malapit sa Digamo compound. Kung talagang siniseryoso ninyo, nakuha ninyo ang mga totoong perpetrators na hindi na ninyo kailangan yung mga affidavit o mga sinumpaang salaysay ng mga itong mga tao na ito na ngayon ay nagre-recant sila. Kung ganun naman pala, bakit nyo tinanggap? Yan ang biggest question dyan eh. Bakit nyo tinanggap? Tapos ngayon nyo lang nilalabas. Ibig sabihin kayo, mga inutil. Mga inutil din pala kayo eh. Tinatanggap ninyo.
Tapos ngayon sasabihin nyo sa media, hindi original yung sinubmit, hindi totoong pirma, nung pirma ni ganito, ni ganyan. Ano ba yan? Yung mga lawyers ho natin ng mga respondents ay parang hindi po sila seryoso dito sa kaso na ito dahil Oh, that is a mere allegation. Pwede kang kasuhan ng mga counsel na yan, ng mga abogado na inaakusahan mo ng ganyan. Attorney ka pa man din. 'Di ba? At sinabihan nyo na doon pa lang, halimbawa ako, pupunta ako sa opisina ninyo, magsasubmit ako. Oh, di ninyo tinanggap, dapat. Para at least kahit pa paano, the same day, maayos ng mga abogado. Diba? Kaya, mukhang kayo yung nagpapatagal dito kasi naghahanap pa kayo ng ipapantapal dito sa mga nagrecant. ang gusto lang naman ho ng departamento ay ma-file na ito sa korte para umusad na rin Oh, yun yung gusto ng boss nyo. itong kasong ito, no? But it seems like there are tactics being employed by lawyers on the other camp that have delayed the proceedings, and we have no choice but to respect the due process, the rights of these accused, and so we require them to submit the necessary documentation in the proper form. So yun lang po, no? That was the outcome of the preliminary investigation conducted on July 3. In addition to that, there were also additional evidence submitted by the NBI to support the affidavits of the original statements of the respondents. Oh, bakit hindi na ninyo yung sinubmit niya noon pa? Bakit after 4 months saka kayo nagsasubmit ng additional kuno? After 4 months, nung nag-recount yung mga to, meron kayong additional na sinasubmit. Bakit yun? Desperado na sila. Kasi, alam nyo, iko-question kayo ng taong bayan. Bakit? Iko-question kayo. Bakit? Kasi, paano kayo magkakaroon ng probable cause? Iko-question namin yan. Nag-recount na sila lahat. Wala. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!